Hi guys! Welcome to Saskatoon! Hi guys! Today is November 30 and it's a Saturday, so we are going to go out. It's already 5:30 p.m. We're gonna meet out some friends. Late kasi may mga pinuntahan pa sila. So, yeah, let's go! So, yan guys. Lalabas kami at 5:30 p.m. to have dinner with friends. I'm vlogging. Guys, kita nyo naman, Winter Wonderland na ang aming garage. But life goes on. Larga pa rin. Gala pa rin. Ayan guys, oh. Na-clear na ang aming kalsada. What happened? Guys, sorry. It's a struggle to take a video at this situation. Pero kailangan pa rin mag-stop kapag may mga stop sign. Siyempre, mas doble ingat pag ganito. May snow. Pero dito kasi maganda na yung kalsada. Yan. Makikita nyo. Doon kasi sa amin, it's a residential area. So, recently lang yata na-clear yung roads namin. Pero ito talagang kumbaga kasama to sa priority itong kumbaga main road. Yan. Kine-clear naman yan guys. Mahirap lang pag mismong araw ng snowstorm. Pero pag ganyan naman hindi naman gaano mahirap. Medyo madulas pa rin, di ba? At parang may violent reaction dito. Di ba? Pero ingat pa din kasi may chance na madulas yan. Diyan lang naman kami kakain guys sa may Popeyes. Nga lang yung pero tingnan nyo may mga naglalakad pa rin. Oh. Tata! Kasi ano naman yan, kiniklear naman yung pathway na yun. Nga lang yung paligid mo, yan. Left and right. Malalaking bundok ng snow. Diyan kami kakain sa Popeyes. Kala mo naman talaga sobrang layo eh. Hi guys, so today is December 1 and a Sunday we are going out for a mass. It's already 10:20, so late na kami kasi 10:30 yung mass. But very quickly, I'm gonna show you how I'm prepping up. So today, meron akong Uniqlo Ultra Warm na hip tech. And then over is a sweater. And then I have Ultra Warm then leggings. And then over is my pants. So, ganyan. You put on your beanie like that. You put on your gloves and then your jacket. This is my jacket for today.
And then of course, footwear. I'll show you. So yun guys, I'm wearing my boots na. Okay, so there you go guys. This is the outfit for the church. Of course, tatanggalin din naman natin yung jacket later. Or probably not if malamig pa rin. Actually mo na lang siguro to. It depends kung anong temperature doon. So yeah, let's go out now. Okay, so this is the typical Sunday morning view here in Saskatoon. Hey, going out for church. I have my water with me kasi ano tayo eh, mauhawin. Yan, kailangan pinapastart na yung kotse mga few minutes before kayo umalis para mainit na siya. Like mga 30 minutes to 15 minutes before pinapastart na ito ng asawa ko. Ipakita mo muna sa kanila yung outfit ko. Why? Saglit lang. Bago ka pumasok, ako outfit ko. Outfit. Hindi wala silang interest sa outfit mo. Naka-record na yan. Tama ko. Naka-record na yan. Huwag mo nang ganun-ganunin. Ayan guys, maraming seremonyas talaga bago makaalis dito. Pagpag ka muna ng kotse mo. Yan. Pa-starting mo muna agad bago ka pumasok para medyo mainit na. Pero tingnan nyo guys, sabi niya araw. It's 10:30 na. Kahit may snow sa labas, hindi naman all day gloomy dito sa Saskatoon. Like, clear skies. Kasi tawag nga sa Saskatoon ay sa Saskatchewan is land of the living skies. So, yan. For the pagpagka muna. Boosh! Yan. Baba natin ang on dito. Boosh! Ang magandahan dito sa side mirror namin, heated daw yan. Kaya hindi siya napupunuan ng snow. Okay, so actually late na kami. But what can we do? Medyo marami po kami ginawa kaninang umaga. But yeah, the purpose of this vlog, actually hindi ko na natuloy yung kagabi, is to give you a glimpse kung ano nga bang buhay dito sa Saskatoon kapag may snow na or during winter. I'm not sure, hindi pa yata nga officially winter, but may snow na, so it's one of the challenges talaga ng everyday living here. But you just have to live with it. Life goes on. Yung mga errands, yung mga meeting with friends, at katulad nga nito, pag-church, syempre kailangan pa rin nating magsimba kahit na snowy ang weather. So hindi naman siya hindi naman siya ganun, well, hassle siya of course kasi may mga extra steps, but masasanay ka na rin over time, and kailangan mo lang strategize and mag-allot ng time schedule for everything. Hindi siya yung pwedeng lumabas ka anytime na may isipan mo. Or I'm not sure sa iba kung paano ba discard nila sa ganitong panahon. Hindi katulad kasi sa Pinas, pag naisipan mo mag-mall, right there and then go, diba? Dito kasi check mo rin muna kung may snow ba, or depende if magko-commute ka or hindi. Na-clear ba yung roads or things like that, no? So, yan, pakita ko na sa inyo yung road papunta sa aming simbahan, which is St. Patrick's. So, dalawa yung misa doon pag morning ng Sunday, 8:30 tsaka 10:30. So, obviously dito kami sa 10:30. Actually, nakakatuwa
dun sa St. Patrick guys kasi majority ng parishioners puro Filipinos, yung choir Filipinos. Nakakatuwa. Tsaka ang daming magsisimba talaga. Ewan ko lang today first time namin magsisimba na may snow na. Kasi last week di kami nakasimba kasi nga snowstorm. So muna kami, nagpala-pala muna kami. Tsaka hindi namin alam yung magiging itsura dun sa parking kasi open parking yun. So di namin alam kung na-clear na ba yun, mga ganun. So I think ngayon baka maayos-ayos na. So tignan natin kung anong itsura dun. But yeah, masaya magsimba dun. Sobrang daming tao. As in napupuno yung 10:30 mass. Nakatry din kaming mag-attend ng Saturday na anticipated 5. Ang dami din nagsisimba. So grabe, buhay na buhay ang Catholicism dito sa Saskatoon. Ayan. Nakakatuwa pala dyan sa Popeyes kagabi, guys. Tuturuan ko kayo ng hack. So minsan kasi may mga promos sa app, sa mobile app. Check nyo din kasi like yung ginawa namin kahapon, may buy one take one. So sa app kami nag-order. Yan. So lahat ng ways na makatipid dito, syempre, 'di ba? Tapos kagabi pa sa Dairy Queen, kapag nag-submit ka ng survey, may free daily bar. O di submit tayo ng survey. Mamayang lunch meron kaming dessert. Ayan. Winter Wonderland po mga kaibigan. Pero maganda kasi may araw. Diba? Pag natamaan ng araw yung face mo, parang wala. Ang saya lang. It's such a nice experience din kahit papaano. As a first timer, of course. Natin na. Ang ganda ng pine tree tapos may snow. Parang sa mga movies mo lang nakikita yan dati. Lapit lang kami sa church Mga 10 to 15 minutes drive. So i-expect na natin na punong-puno ang parking lot ngayon kasi late na talaga kami guys. It's 10:37 na. Sorry. Ayan, nagpapala. Ang mga pinagpala. May limit dito din guys. Although di ka rin makakadrive ng sobrang bilis sa ganitong snow, no? Pero may mga speed limit kasi pag may school like 30 lang ang pwede. Mga may signs na ganyan, yan, you should watch out, of course, lalo na pag ganitong winter kasi di mo kita talaga lahat. So lang, marahan lang ang pagdadrive pag ganito kasi medyo hindi mo alam, baka may part na madulas mag-slide yung kotse, no? Although naka winter tires naman kami. Pero ang ganda like, diba, it's tignan mo, may mga pine trees, may mga, ito yung mga ginagaya sa Christmas display sa Pilipinas, mga valley, ganyan, diba, it's an experience din. Makakatuwa. Ito kakasnow lang din kasi kagabi, kaya hindi pa ganun ka-clear to. Pero usually, inaano naman nila yan pag medyo kumapal-kapal na yan. Kini-clear naman yan guys. Hindi naman ganyan talaga. O ayan, dito na tayo sa church. Ganyan ang itsura ng church dito. Siyempre, enclosed siya. Kasi nga nag-winter. Ayan, o kita nyo. O,
parking lot dito, nakakatuwa din. Ayan, oh. This is the church entrance. Oh, diba? Guys, ang dami nagsisimba dito. Hanggang dun sa part na yun. Hindi nagpa-park pa. Okay guys, we arrived na. So, we need to get down ASAP. So, mamaya na lang. More chika later, okay? Bye! Hi guys! So, the mass is done. And, nakakatuwa kasi namin nakitang kakilala. Yung landlord namin is nandun na meet namin. Which, super bait, I must say. Nung mag-asawang yun, grabe. Ang laking naging help nila sa amin dito. So, nakakatuwa. Nakita namin yung mga kids nila. May Christmas party daw sila. And yung katrabaho ng husband ko. Kita namin dun. So, slight kwentuhan, ganyan. Nakakatuwa kasi favorite namin magsimba dun. Well, dun lang naman talaga kami nagsisimba. Pero like, kaya kami naingganyang mag-misa doon kasi nakakatuwa yung parish priest, si Father David, no? David yung name niya. Super nakakatuwa yung mga homily niya. Funny yung mga niya, stories niya. So, ayun. This is the life in Saskatoon, guys, kapag ka winter. It's still fun. Depende sa inyo, no, kung anong definition nyo ng fun. But for us kasi hindi rin naman kami mga super, hindi naman kami ma-party. Ang fun lang sa amin, definition namin ng fun is kumain, to meet up with friends, makipagkwentuhan, magstay sa bahay. Honestly kasi mga kami, no, mga homebodies kami. Sa totoo lang. Kaya this place is very much matches our personality in a way. Oo, kasi guys, we did our research naman. Wala naman kaming ginawa na hindi namin pinag-isipan, hindi namin pinag-aralan, no? So, before we got here, alam namin kung ano yung mga i-expect. So, we were prepared to have a life like this. Sa pagpasok naman sa work, wala. Kailangan mong pumasok kahit may snow. May kotse naman no? Kapag naman magko-commute, we know na medyo mas a bit challenging siya. Pero may mga kaibigan kami na they commute and kinakaya naman nila everyday, no? So, depende na lang yan sa inyo. Nasa pag discarte nyo yan and sa planning, sa proper gearing up, which is na mention ko naman paulit-ulit, kapag tama yung suot nyo, hindi naman kayo lalamigin, no? Or lalamigin pa rin, yun nga, proper lang strategy, kasi meron naman mga gadgets that could help you, like we know na merong pwedeng ilagay sa ilalim ng sapatos para to keep you warm for a few hours. Parang siya parang hindi siya patch pero parang nakapacket ganun, pero hindi pa namin natatry, no? Yeah, but life goes on here in Saskatoon. Ayan, pakita ko onti sa inyo ang Blairmore kasi magpapagas kami sa co-op. Okay? Medyo lang pala guys, pag mga ganitong season, mas mataas yung consumption namin sa gas because we have to start the car much earlier than before, than the usual. Ilang minutes ba bago tayo umalis mo nag-start? 15 minutes. Okay, 15 minutes daw. Pinapainit niya na yung kotse.
maganda lang dito sa kotse na to is, anong tawag doon? Remote start. Yeah, so yun, medyo mas convenient para sa kanya. Yun, going back sa gas, medyo mas mahal lang pagka ganito. Pero wala, okay lang. Kasama na yun sa ano eh. Kasama na siya. Mas naman halos ka presyo lang sa Pilipinas. Yeah. Yeah, and honestly, dahil pinag-usapan na natin ang presyo, kasi recently lang naman kami umalis ng Pilipinas eh. Ang napansin namin sa mga grocery dito, almost nagkakaparehas na sa presyo, guys. So, Talaga sa Pilipinas. mahal na rin sa Pilipinas. Kaya hindi pwedeng sabihin na, sa Canada, mahal naman ang bilihin dyan eh. Kasi mahal na rin naman sa Pilipinas. Recently lang kami umalis, guys. At least yung basic necessities, halos ka parehas na. Oo. Pero syempre, kung ikukumpara sa yung item sa palengke, syempre, ibang-iba yung presyo. Mas mababa pa rin naman talaga sa palengke. What I'm saying is yung mga, halimbawa, shampoo, sabon, ganyan. Yung mga canned goods, ganyan. Almost same. So, ayun. Ang paggagas dito, kanya-kanyang pump. Actually, hindi ako marunong. Sa gas naman lang eh. Magkano regular gas dito? $1, 43. Magkano yung pagka parang sa 60 plus. So, parehas lang. Yeah. Ganda ko sa lighting na to. So, yan. Life here in Saskatoon, kapag snow, mas limited lang yung, syempre, gala mo. I mean, you have to really plan it. Pag lalabas ka, lahat ng kailangan mong bilhin, like, bilhin mo na. Kasi nga, mas effort lumabas. Kasi nga, magbibihis ka ulit, ganyan, 'di ba? Ilang layers yan. Well, 3 in my case. Sa ngayon, ang temperature ngayon is naglalaro from -20, and there are days na minsan -30 na. So, malamig naman talaga. Hindi ako magsisinungaling, malamig talaga, no? But, tulad nga nung nag-comment dun sa isang vlog namin na hindi naman ikaw para magstay ng isang oras sa labas, 'di ba? So, why would you do that? Pag nasa kotse ka naman, may heater. Pag nasa loob ka ng bahay, may heater. Pag nasa office, may heater. So, ang pinaka-exposure mo na lang talaga is yung lakad mo from the car and to the place you're going to go to. So, ayun. Kapag naman commute, yun nga, may friend kami na nagko-commute sila, but proper gearing up is the key. And make it strategic. So dito naman kasi may mobile app. Malalaman mo kung ano yung oras ng dating ng bus. So huwag ka munang lumabas if 20 minutes pa. So mag-start ka maglakad siguro mga 10 minutes to 5 minutes, no? So I don't know actually kung ano yung diskarte ng mga nagko-commute. So guys, if meron mga nagko-commute dyan dito sa Saskatoon, comment naman kayo kung ano yung mga ginagawa nyong preparations and panglaban para hindi talaga manginig ng todo, no? So, yun. Yung iba din pala, so comment nyo guys kung ano yung mga ginagawa nyong activity pag ganitong snow. Hindi pa namin na-try yung mga skiing and mga skating, ganyan. So, i-comment nyo ano ba yung impact ng ganitong snow sa inyo. May mga hassle ba kayong na-encounter? Or ano yung mga ginagawa nyo na lang to make life still fun and interesting kahit papano, no? But for us, depende sa perspective mo talaga eh. Kasi sa amin, dahil bago kami dito, na-amaze pa rin kami sa itsura, no, na ganito na snow. So, nasa perspective, guys, no?
wala namang pumilit sa amin na pumunta dito. So yan, kami ay pauwi na. So I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin, and see you in the next vlog. Bye! Uy, magbabay ka na.